tingnan mo na lang ang kabalintunaan, Admara. Siguro ito mahalata mo, MJ. Bakit pagdating sa budget ng pangalawang Pangulo, lahat ay gusto matanong at walang pinagbabawalan? Bakit ako nung nasa plenary na magtatanong ako doon sa kalakhan ng budget, ayaw naman nila ako magtanong? Alam mo, ayaw ko nang patusin yung mga yan. Abogado pang nasabi, akalay mo sasabihin, ay katuwiran lamang ng ano, sapagkat we are the power of the force. Sus Mariosep naman ang pangangatwir. Ay, hindi ka ba magtataka niyan? Pag ikaw ay magtatanong sa Vice President, lahat libre. Pero doon sa ibang parte, yung kalakhan ng kabuuang 6.325 trillion, magtatanong ako sa plenary, kinakailangan doon magpaalam ako sa majority leader? Saan ka nakakita ng regulasyon na gano'n? Meron pa kaming regulasyon na gano'n? Wala. Kung sinabi po ng isang kongresista kasama po ninyo, hindi na po pinagkakaisahan, nilinaw niya na hindi pinagkakaisahan ng House leadership si Vice President Sara Duterte. Ito po ba ay parehas ng inyong pananaw? Anong hindi pinagkakaisahan? Lahat nga naglululundag na gusto, ang gigigil na magtanong eh. Ang sinasabi ko sa kanila, anong itatanong ninyo magpapaliwanag pa nga lang sa COA, hindi nyo ba naintindihan kung anong nature ng notice of disallowance? Hindi pa naman hatol yan eh. Wala naman siyang nagawang krimen. Ang COA nga wala siyang karapatan na mag-file ng administrative complaint sabi ng Korte Suprema eh. Pina-account lang kasi nga merong nakita na kulang daw sa supporting document o hindi compliant do sa mga requisites na hinihingi ng COA. Para sa ganon ay mailabas lahat yung mga requirements. Hintayin mong sumagot ang opisina ng pangalawang Pangulo. Ayaw nga nilang mahintay at nagmamadali sila. Meron pa siyang 6 na buwan yun ang pinipilit ng COA. Hanggang Pebrero 2025 ang ibinigay na palugit para magpasiwanag ng opisina ng pangalawang Pangulo. Ano ba yung mga itatanong? Bakit tingnan mo na lang ang kabalintunaan, Admara. Siguro ito mahalata mo, MJ. Bakit pagdating sa budget ng pangalawang Pangulo, lahat ay gustong magtanong at walang pinagbabawalan? Bakit ako nung nasa plenary na magtatanong ako doon sa kalakhan ng budget, ayaw naman nila ako magtanong? Ay, hindi ka ba magtataka niyan? Pag ikaw ay magtatanong sa Vice President, lahat libre. Pero doon sa ibang parte, yung kalakhan ng kabuuang 6.325 trillion, magtatanong ako sa plenary, kinakailangan doon magpaalam ako sa majority leader? Saan ka nakakita ng regulasyon na gano'n? Meron pa kaming regulasyon na gano'n? Wala. O hindi kayo magtataka niyan, bakit lang sasabihin hindi pinagkakaisahan? Tsaka kung maganda yung tanong nyo di ba? Para po yun sa inyo pong mga constituents sa nagpalista ako, alam mo, nasa general principles yung kauna-unahan pa lang. Sapagkat meron ka akong lilinawin to set the tone of the deliberation for that day on general principles. Kailangan munang hintayin ko ang majority leader. Anong klaseng regulasyon yun? Nakasulat ba sa regulasyon yun? Pagka ako magtatanong, ayaw nila. Pagka ang pagtatanungin, opisina ng Vice President, lahat sila po pwede. Anong klaseng patakaran ito? Bakit? Opisina lang ng Vice President ang dapat tanungin? 6.325 trillion ang pinag-uusapan doon ang gusto lang nilang tanungin, 125 million. Doon sila nakakonsentrate. Lahat doon nakakonsentrate. Halatang-halata naman Wag na kaming magbulahan. Wag na kaming magbulahan. Opo, Congressman, si Admar po ito. Magandang gabi. Sinabi po sa speech ni Speaker
na dapat dumaan sa dumaan sa proseso. At sabi mo nga, kabilang din sa proseso yun na magtanong din sa pangkabuuan. Dahil hindi lang naman yung budget ni BP Sara ang tinatalakay, kundi kabuuan. So, paglabag din ito sa mismong pagsasabi, sa sinabi ng mismong leader ng Kamara. O ayan ang tanong mo ngayon. Yun nga po, kasi dahil bakit hindi sinusunod nitong mga kasama nyo po sa Kongreso itong mismong sinabi ng kanilang leader? Double standard na nga nangyayari, Admar eh. Pagka sa ibang panig ng budget, ayaw na nilang magpatanong. Pagka yung opisina lang ng Vice President, doon ka lang pwedeng magtanong. Bakit? Doon pa naman nagkaroon ng tradisyon na isa sa dapat huwag nang tanungin yung opisina ng Vice President sapagkat yung inakasalig doon sa pagtitiwala sa co-equal branch of government. Executive sila eh. Ito yung dalawang mataas eh. Judiciary, formalidad na lang. Hindi rin kami nagtatanong eh. Lalong-lalo na yung budget namin. Walang nagtatanong dyan. Wala rin nag-present. Nakita mo ba kung sinong nag-present ng budget ng House of Representatives? Meron ba nag-present? Meron ba nagtanong? Yun nga dahil parte ito ng tradisyon na. Kumbaga, time-honored tradition. Parte ng tradisyon, ito'y tatlong co-equal and coordinate branches of government. Yung executive ay symbolized by the two highest positions in government. Office of the President and Office of the Vice President. Hindi ba nila naiintindihan yun? Sabi ko nga sa'yo, kung yung mga nagsipagtanong na yun ay hindi mga abogado, baka napagpasensyahan ko na sila eh. Alam mo, ayaw ko nang patusin yung mga yan. Abogado pang nasabi, akalay mo sasabihin, ay katuwiran lamang ng sapagkat we are the power of the force. Sus Mariosep naman ang pangangatwiran. Saan ka naman nakakita ng pangangatwiran? Lahat ng opisina ay accountable. Kaya nga, hindi ba nila nakita? Mismong COA na ang nag-issue ng Notice of Disallowance. Anong ibig sabihin nun? The Office of the Vice President is being asked to account. Oh, hindi ba malinaw sa kanila yun? Tinatakpan ba namin ang Vice President? Hindi. Ang mag-a-account kasi COA, hindi kami. Hindi kami COA. Kaya lang, ang pagtatanong na gusto nila, manghiya. Malinaw yun eh. Malinaw yun eh. 2025 ang pinag-uusapan na budget, ang tinatanong 2023. Nakakita ka ba ng ganun? Halatang halata eh. Opo. Alam mo kung nasa korte lang kami, puro objection na mangyayari sa kanila eh. Kasi, yung pinag-uusapan 2025, kumbaga stipulation of facts, halimbawa, o pre-trial order, sinabi na ng korte, o itang tatlo lang ang pagtatalunan ninyo, huwag kayo lalabas dito. O, ibig sabihin, 2025 lang ang pag-uusapan natin dito, ha? Pag magtatanong ka ng 2023, o objectan ka ng kalaban mo, patay ka. Naalala ko po, di ko lang alam kung sa ngayon na Congress or sa last Congress, nung ipinunto nyo rin po yung nagiging hakbang na ito ng COA, kahit na hindi pa pinal, pero naglalabas sila ng initial investigation na napapasama yung isang ahensya ng gobyerno na hindi pa pala pinal. Kumbaga, may kulang pa pala, pero nagsita na sila na isa publiko na ito, minsan nagagamit talaga ng media, minsan nagagamit ng mga ibang mga kritiko laban doon sa ahensya o di kayo sa opisyal kung sino yung namumuno ng ahensya. Naalala ko po yun Congressman. Confidential naman kasi ang nature niyan, yung Notice of Disallowance. Ang problema, kapag nagpasubpi na yung committee ng House of Representatives, mapipilitan na ilabas ng COA. So hindi na siya nagiging confidential. Dahil nga, gusto nila, sila yung magtanong. Nakukuha ba? Gusto nila sila yung magtanong. Uunahan nila yung COA. Ang sabi ko nga sa kanila, you are more Popish than the Pope.
hindi pa nga nakasasagot ang pangalawang Pangulo, nakarapatan niya munang sumagot dahil yun ang proseso. Kayo na yung naglululundag. Ayaw pa nila yung term na naglululundag O yun ang gigigil. Baka gusto nila yung gigil na gigil. And nabanggit mo nga, confidential fund yung hinihingi nila ng mga dokumento rin. So, tapos nasa Korte Suprema na rin ito, kini-question, pero gusto pa nilang mauna. Yun na nga. Kasi sasabihin nila, hindi. Sa amin, wala naman kang ganito, sapagat kahit na nasa korte niya, isa rule namin. Kapag ang pinag-uusapan is investigation in aid of legislation, budget briefing ang pinag-uusapan namin, hindi naman kami nag-iimbestiga. Pati yun, hindi nila maintindihan. Hindi ba nila pwedeng i-distinguish yung budget briefing at saka yung investigation in aid of legislation? Mga bagito kasi itong mga ito Congressman, dito po sa mga pahayag din ang nabanggit nyo ng mga bagito na sila po ay parang nabastusan dahil hindi sumisipot po sa budget hearing itong si Vice President Inday Sara. Hindi pa ba sapat yung paliwanag ni VP Sara? Dumalo siya sa una, tapos nagpadala pa siya ng mga liham na ipinauubayan na niya sa Kongreso yung kapalaran ng kanyang budget. Nagkulang ba si VP Sara para mag-inform dyan po sa House of Representatives sa kanyang nais na mangyari doon sa kanyang budget? At nabastusan pa itong mga ilang kongresista. Nahalata na kasi ni VP Sara, nahihiyain siya. Kasi nga, alam din ni VP Sara na meron kaming tradisyon. Noong 2022, ginamit namin ang tradisyon. 13 minutes lang, tapos na yung budget ni VP Sara. Kung maalala mo. 2023, 22 minutes, tapos na yung budget ni VP Sara. Naalala niyo? Opo. 2024, nagkagulo kami. Hindi ba nila naintindihan yun? Bigla kami nagkagulo dahil gusto nilang hiyain. So sabi ng Vice President, total po ako'y nakapagpaliwanag na sa inyo sa aking presentation. Mayroon pa akong mga opening statement dyan, mayroon pa akong PowerPoint. Ipinaalam ko po sa inyo na ipinaubaya ko na lang sa inyo ang pagpapasya kung ano po ang magiging desisyon nyo dito sa budget proposal na ipinipresenta ko sa inyo. Bahala na po kayo. Pati yun hindi nila maintindihan. Pati yun ayaw nilang igalang. Kaya nga nasabi ko, kung ayaw ninyo ang tao at ayaw niyong marinig ang sasabihin niya, pwede ba igalang nyo na lang yung opisina? Yun ang dapat naming maging ugali. Yun ang dapat naming maging panuntunan sa buhay. Miyembro kami kasi ng legislature. Sila executive. Yung paggalang sa isa't isa ay dapat manatili. Ngayon, kung pinaalala ko sa kanila yon at ang nakita nila, pinagtatanggol ko yung pangalawang Pangulo, problema na nila yun, Adman. Hindi.